Ay, may na naman. Okay, here we go. Pasok, Attorney Enzo. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Sir Leonardo sa punto, Anstat. diretso tayo. Sir Leonardo. Punto, diretso. LZ Mix Vlog. Shoutout, Kamstat. Mayroong lumabas na leak na partial o draft. Hindi, ibig sabihin hindi pa final. Ngayon, umiikot yung draft na yon, pinapapirmahan sa mga members ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, sa original na ay sa pag-ikot noon, pumirma na itong si Mig Zubiri, si JB Ejercito, sa si Win Gatchalian. Nakapirma na sila. O, 7 na daw ang nakapirma. O, 7. Pang-7 yata, nakapirma na rin si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at saka si Risa. Pati yata si Ping Lacson. Si 7 na nga. O ngayon, pero ang kailangan kasing perma, 11. Kasi 20 sila. Kailangan makapirma yung 10. Okay na sana dahil 7 na. O, kasama na itong tatlong ito, si Mig Zubiri, si JB Ejercito, at saka si Win Gatchalian. Ay biglang binawi ng 3 na yan. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na isang sulat ang inilabas nila kasama sina Senators JB Ejercito at Sherwin Gatchalian. Naka-address ang sulat para kay Senator Panfilo Lacson, Chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o ang Blue Ribbon Committee. Sa naturang sulat, hiniling ng 3 senador na i-withdraw muna ang kanilang mga lagda sa draft committee report na naipresenta sa kanila. Partikular ito sa isinasagawang investigasyon ng komite sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ayon sa mga senador, mananatiling withdrawn ang kanilang mga lagda hanggat hindi pa nahahanda ang pinal na committee report at mabigyan sila ng sapat na panahon upang ito ay mapag-aralan. Sa mensahe ni Senador Mig sa Senate Media, sinabi nito na masyado pang maaga para pumirma sa committee report habang ito ay sinasapinal pa. Ayon naman kay Senate President Vicente Soto III, nagpasya ang mga senador na i-withdraw ang kanilang mga lagda dahil draft for discussion pa lamang ang naturang committee report. Aniya, hindi pa ito isang opisyal na ulat at tatalakayin pa lamang ito ng komite sa pagpupulong nila ngayong araw. Dagdag pa ni Soto, mali umano ang naglabas nito na Media Relations Officer o MRO. Kinumpirma naman ni Senador Lacson na sa kasalukuyan ay wala pang partial committee report ang Blue Ribbon sa flood control project issue. Pag-uusapan pa niya ng mga miyembro ng komite ngayong araw ang draft ng partial committee report dahil marami sa kanila ay nais munang talakayin ito. Alinsunod dito sa kanilang rules of procedure sa mga inquiry o investigasyon in aid of legislation. Nauna na ring sinabi ni Senador Lacson na maglalabas ang Blue Ribbon ng partial committee report habang patuloy pa rin ang pagdinig na ginagawa nila kaugnay ng flood control scandal. Sumulat sila kay Senador Ping Lacson. Ang laman ng sulat nila, pinapaalam nila na binabawi nila muna yung perma nila. Ang rason nilang ginagamit, bakit nila binabawi? Kasi nakalagay daw kasi na hindi pa naman final yun, kulang pa, partial pa lang. So hintayin na lang daw muna makumpleto saka sila pipirma. Pero ang totoo, naging controversial yan kasi nag-leak. Nag-leak na ang laman ng report na yan, yung draft partial Senate Blue Ribbon Committee report, ang laman yan ay nire-recommendang kasuhan si Chis Escudero, kasuhan si Jinggoy, kasuhan si Joel Villanueva. So mabigat yung recommendation na yon kasi mga kapwa nila senador kakasuhan. Mukhang ginagapang itong 3 na to. Mukhang ginagapang nila Chis, pinapakiusapan siguro, wag naman kayong pumirma diyan. Pinapakiusapan siguro. Kaya lang, si Senate President Pro Tempore at ang chairman ng Blue Ribbon, si Lacson, sabi niya, hindi naman pwedeng hindi natin i-recommend yan. Hindi pwedeng hindi i-recommend si kasuhan yung mga yan. Bakit? Yan na ang lahat na ng ginagawa ng gobyerno, iniimbestigahan na sila. Saka yung hearing naman talaga, nag-a-appear doon, dapat silang kasuhan. Pag hindi mo kinasuhan yan, pag hindi mo ni-recommend ang kasuhan, pinapalibre mo sila. Masisira yung para, sabi nga, ang terminong ginamit ni Lacson, para naman tayong ewan yan. Yun yung sinasabi ni Lacson. Kaya lang, syempre, mukhang nakataano ng pressure itong sila Mig Zubiri, saka si JB Ejercito at si Win Gatchalian. Mukhang ginagapang, pinapakiusapan nila Lacson, nila Escudero, nila Villanueva at saka ni Estrada na wag namang pumirma. Kasi ngayon, ang pinagmamalaki ni Villanueva, sabi niya, bakit? Sino bang nakapirma dyan sa Blue Ribbon Committee report? Baka si Lacson lang. Kailangan talaga ni Lacson ang perma ng mga yan. Ngayon, ang tanong, makaya-kaya na matipo ni Lacson ang 11? Ano yan yun? Medyo mahirap-hirap nga yan. Pero sabi naman itong 3, pipirma daw sila pag kumpleto na yung report. Pero yun na nga, kaya lang naman inatras nila yung kanilang perma nang lumabas na kasama sa mga kakasuhan o rinirekomendang kasuhan sila Escudero, si Jinggoy at saka si Villanueva. Ano mga kasamahan nila? Baka nakiusap nga naman, ginapang yung 3. Huwag naman kayong pumirma. Ang problema, pag hindi nga talaga pumirma yung 3 na yan, hindi mailalabas yung committee report kasi kulang. Kailangan 11 eh. Siyempre, member din ng committee sila Aimee. Member din ng committee si Ruben Padilla. Member din sigurado si Marcoleta. Hindi napipirma yon. Kaya ang pag-asa talagang maka-11 doon, kasama itong 3. Si Win Gatchalian, si JB at saka si Mix. Ay problema nga, binawi na yung kanilang perma. Anyway, isa talaga yan sa major na usapin tungkol sa bakit nagkakaroon ng papalit ng liderato ng Senado. Kasi siyempre,
talagang gusto ng mga senador na minorya mapalitan si Soto at si Lacson. Kasi ang stand talaga ni Lacson at ni Soto, ilagay doon sa recommendation na kasuhan si Escudero, kasuhan si Jinggoy, kasuhan si Villanueva. Kasi ang paliwanag naman ni Lacson, bakit natin sila hindi kakasuhan? Sa mga pagdinig naman na ginawa, lumalabas talaga dapat silang kasuhan eh. Tama. Oh, nandoon naman daw si Win Gatchalian, nandoon naman daw si JB Ejercito. Oh, yun naman ang lumalabas sa pagdinig. Oh, bakit papalibrihin mo sila Escudero? Lalabas daw sila niya na parang ewan. Sa kaya na daw yung reality sa grounds, kinakasuhan na nga, iniimbestigahan na. Tapos lalabas ngayon sa recommendation mo, wala doon yung recommendation na kasuhan sila. Parang pinapalibre, hindi maganda sa imahe ng Senado. Kaya lang syempre, ito namang tatlo barkadahan. O, mukhang pinakiusapan ng mga senador nila Escudero, Villanueva at Jinggoy. O syempre barkadahan. O yan Hindi lang barkadahan, kapatid pa nga yung isa eh. yan yung medyo mabigat din talaga sa liderato ni Soto ngayon. Na syempre kailangan niyang yan, balansihin. O may mga barkadahan system sa Senado. Tapos mayroon namang responsibilidad ang Senado na habulin yung dapat kasuhan. Paano yan? Si Soto sa si Lacson, malinaw sa kanila. Walang palibrihin. Pero ito namang tatlong ito, syempre iniisip nila yung barkadahan. So pansamantala, winidraw nila yung perma nila. Kung babalik uli sila at pipirma, hindi pa natin alam. Malalaman yan sa susunod na mga araw. Sa ngayon, yan ang masasabi nating nangyayari. Kaya mabigat din, mahirap talaga itong sitwasyon ni Soto. Isa nga yan sa nagiging dahilan bakit gustong alisin si Soto eh. Kasi gusto nilang siyempre protektahan yung mga senador. Kaya mabigat itong mangyayaring ito. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog! Salamat. Ano sa tingin nyo? Bakit nag-back out yan? Pero yun naman sabi nila, it's draft pa nga lang mga kabsat, no? So, sige, respetuhin natin. Draft pa nga lang yun. Mas magandang pumirma talaga. Bakit ba kasi pumirma kayo? Draft pa lang? Masyadong atat Pero sa bagay, tingnan nyo nga, nagpirma na nga si Kwan, no? Kasi alam na nila yung nangyari doon sa Kwan sa hearing. Alam nyo naman. Kaya, naku po, nagduda tuloy yung taong bayan. Naku po, bumaligtad na. Naku no, umabas ang totoong kulay, sabi nila. Kaya biglang bulaga. Naku po. Tapos ito pa mga kabsat, may nakita na naman ako to. Itong topic ni Kwan, may topic si Attorney Claire dito, siguro mahaba to. Pero yung nakita nyo, di ba? Pakita ko sa